Kasunduan sa pagitan ng DMW at Commission on Human Rights para sa proteksyon ng OFWs ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po at welcome po sa aming programa. Magandang tanghali po, Director Sherlyn, at magandang tanghali po sa lahat po ng nanonood sa inyong programa. Yusek, una po sa lahat, ano po ang nilalaman at layunin ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DMW at CHR para sa kapakanan ng mga OFW? At paano po makatutulong ang bagong human rights framework para maprotektahan ang karapatan ng mga OFW at kanilang pamilya? Unang-una po, nais kong iparating at batiin na rin ang ating mga OFWs, no? Yung ika-30 National Migrant Workers Week po namin ay ginanap po last week at bilang pagtatapos, no? Doon sa National Migrant Workers Day namin ng June 7, nilagdaan po, tama po kayo, nilagdaan natin ang isang Memorandum of Agreement between the Department of Migrant Workers at yung Commission on Human Rights. Ang nilalaman po ng agreement na ito ay paigtingin pa yung karapatan ng ating mga gagawang Pilipino, pag-iibayuhin yung mga programa natin para tulungan sila sa lahat po ng kanilang hinaharap, lalong-lalo na po sa tema ng human rights. Alam po natin na maraming mga OFWs natin ang umaharap sa iba't ibang problema sa ibang bansa, lalo na doon sa mga tinatawag po nating recruitment violations. At karamihan po sa mga recruitment violations ay mga violations of human rights dahil pag titignan mo po, may mga abuses po tayong tinatawag, mga physical abuses, may mga verbal abuses na hindi dapat nangyayari, lalong-lalo na sa mga domestic workers po natin, no? Kaya iyon po ang pinakapuon at pinakaugat ng ating pagpipirma upang tulungan po lahat na may mga problema ng mga migrant workers po natin sa ibayong dagat. Ano po yung mga pangunahing hakbang o inisyatiba na ilulunsad sa ilalim po ng kasunduang ito? Sa ilalim po ng kasunduang ito, magkakaroon po tayo ng framework of cooperation with CHR, no? At kasama po sa legal framework natin na yon ay yung pong mga technical working groups na kung saan una, hihingi tayo at magbibigay sila ng kapasidad sa ating mga empleyado, sa staff, sa mga abogado po natin para mapangalagaan po at malaman natin ang iba't ibang mga programa ng CHR at ng DMW at maiparating po natin ito sa ating mga workers sa abroad. Pangalawa po, may mga regional offices din po ang CHR tulad po ng DMW. Pwede po tayong magkaroon ng mga katuwang sa mga regions, lalong-lalo na pag humaharap po sa iba't ibang mga problema at kaso patungkol po sa karapatang pantao ng ating mga migrant workers, no? Pangatlo, yung resources at tinatawag po nating information sharing. Napaka-importante po nito, kaya nilagdaan din po natin yung data sharing agreement natin para yung database po natin ay may-share natin sa CHR at yung kanila din naman at nang sa ganon, maging ayos po yung ating tinatawag na programs to combat illegal recruitment and trafficking in persons. Paano naman po maipapatupad yung pagbibigay ng libreng legal na tulong at psychosocial support sa mga OFW lalo na po dun sa mga nasa malalayong lugar? Nako, importante po na isa sa programa ng Department of Migrant Workers yung tinatawag nating libreng legal service, no? Meron po tayong tinatawag din na Action Fund. Yung po Action Fund na ito po ay bilyong pondo ng ating departamento na gagamitin po natin kasama na ang pagbibigay ng legal service sa ating mga migrant workers na humaharap sa iba't ibang klase ng trabaho at problema, no? Lalong-lalo na yung may mga labor issues o yung may mga human rights issues o yung may mga criminal cases na hinaharap. Libre po ang legal service na ibibigay po natin. Meron po tayong MWOs sa ilan sa mahigit 40 na destination countries at bawat MWO dyan may labor attaché na namamahala po sa pagbibigay po ng tinatawag nating legal service under the Action Fund. Merong retained counsel po tayo at kung maaari at kinakailangan, kukuha pa tayo ng karagdagang mga abogado para po tumulong doon sa mga problemadong mga OFWs na may mga hinaharap po mga kaso sa iba't ibang panig po ng mundo. Yusek, pakibahagi naman po sa amin ito pong legal clinic caravans. Saan po ito unang isasagawa? Yung pong legal clinic caravans natin ay kasama po sa serbisyo ng Bagong Pilipinas, no?
Ito po yung bagong Pilipinas Caravan na pinapungunahan po ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito po yung maigting na bilin ng ating mahal na presidente na ilapit natin ang serbisyo ng lahat ng ahensya sa ating mga kanya-kanyang kliyente, lalong-lalo na sa larangan po ng DMW. Meron po kami mga migrant workers na kinakailangan bigyan ng tulong, no? Kumakailan, ang aming grupo po ay nasa Middle East at isa po yun ang maraming problema sa Middle East countries, no? Halimbawa po sa Saudi, sa UAE, halimbawa sa Dubai, sa Kuwait. Ito po yung mga pangunahing lugar na kung saan po natin pwedeng ilunsad po yung mga yung mga legal clinics na tinatawag po natin. Ano naman po yung pinadaling proseso para makalapit ng isang OFW o pamilya po ng OFW sa DMW kung sila ay biktima ng pang-aabuso o paglabag sa karapatang pantao? Under Ease of Doing Business na isa sa isinusulong na programa ng ating departamento, no? Meron po kaming mga online na pwedeng tawagan ng ating mga migrant workers, no? Lalong-lalo na pag sila po ay nasa ibang bansa, no? Andyan po ang MWO, yung Migrant Workers Offices, na siya pong namamahala at magbibigay serbisyo po sa lahat ng OFWs na nangangailangan ng mga legal services. Kung sila naman po ay nasa Pilipinas na kauwi na, tapos na po yung kanilang kontrata, ay meron po kaming 16 na regional offices kasama na po ang aming central office. At bawat regional office po namin ay may nakatalaga na regional director at meron po kaming abogado doon sa mga regional offices na yon. At hindi na kinakailangan pumunta pa po ng Maynila dito sa central office, sa aming pinaka-main office, yung ating OFW para magsampa ng kaso. Doon sa kanyang rehiyon ay meron nang nakatalaga na haharap sa kanya at tutulong po para mabigay po yung hustisyang kanyang kinakailangan. Yusek, ano naman po yung magiging papel ng DMW sa joint investigations kasama po ang CHR tungkol sa mga kaso ng human rights violations? Meron po ba tayong mga kasong tinututukan sa ngayon na saklaw po ng bagong kasunduan? Maliban po sa ating mga agreement, no, lalong-lalo na sa yung tinatawag nating bilateral labor agreement, meron po tayong mga cooperation framework sa iba't ibang mga bansa. Halimbawa po sa Middle East, meron po kaming mga kausap dyan na meron po silang sariling Commission on Human Rights din na kami po ay nakikipag-ugnayan. Sa tulong po ng CHR, makikibahagi po kami sa larangan na yon at makikipag-ugnayan po kami lalo doon sa mga punto na meron po silang cooperation at meron po silang ugnayan. Importante po yung shared commitment na tinatawag po natin at yung kanilang network ay maasahan din po natin at mabibigyan po natin ng magandang resulta yan kapag po nagtulong-tulong ang lahat ng sangay ng ating gobyerno. Yusek, paano po masisiguro ang mabilis na aksyon sa mga reklamo gaya po ng abuso, exploitation o trafficking? Nako, yung pang-aabuso, yung tinatawag po nating physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, ay minsan talamak yan. Kaya maliban po sa mga bilateral agreements po natin na inilalagay natin kung ano yung mainam na mekanismo para po mabilis ang pag-aksyon, mabilis ang pagtulong at mabigyan ng hustisya ang ating mga OFWs, kami po ay patuloy na nakikipagpulungan, nakikipagkooperasyon at nakikipag-ugnayan. Meron po kaming mga itinatayong technical working groups, no? At doon sa technical working groups na yon, maaari kaming mag-request ng hayagang pakikipag-meeting anumang oras at anumang araw. At kung kami ay may ilalapit na kaso, sasabihin lang namin doon sa aming counterpart na ito pong kaso na to ay napaka-seryoso at kinakailangan maibahagi kaagad ang tulong po sa OFWs. Pagdating naman po sa usapin na maging inclusive yung mga patakaran, paano ninyo po maisasama ang boses ng mga OFW sa paggawa ng mga bagong polisiya? Importante po yung stakeholders cooperation and consultation, no? Yung tinatawag nating social dialogue. Isa yan sa foundation ng ating departamento nang ito ay na-create at na-establish, no? Yung pakikipag-ugnayan ng ating mga stakeholders sa atin ay matibay po yan. Sa land-based, meron kaming tinatawag na OLTCC, yung
yung Overseas Land-Based Tripartite Council. Dito po sa OLTCC na ito, ang mga miyembro po, maliban po sa government partners po natin, ay nandyan ang mga private recruitment agencies, mga representatives po ng mga iba't ibang sangay ng NGO, CSO, at yung Workers Association na pinakamatibay at very cooperative naman po sila. No? Pinag-uusapan po lahat ng mga issues, mga burning issues of the days, at kung tayo man ay magpapatupad ng panibagong polisiya, kinakailangang indaan muna natin sa masigasong konsultasyon bago po natin ipatupad ito. Hihingin natin ang payo, hihingan natin ang inputs ng bawat isa, at nang sa ganon, magkaroon po ng whole of nation approach. Ibig sabihin, lahat po ng stakeholders na involved ay magtutulong-tulong at ibibigyan po natin ng direksyon tungo sa isang united action. No? Sa larangan naman ng Sea-Base, meron naman kaming tinatawag na MITC, yung Maritime Tripartite Council namin. Ano? At dito sa MITC, ganun din po ang aming direksyon. Kinukuha namin ang payo, kinukuha namin ng advice, ang suggestion ng bawat representatives, andyan ang partner agencies, nandyan ang workers representatives, nandyan ang employers, shipping owners, at kung ano-ano pa, pati yung manning agencies. No? So, may mga frameworks na ito ay ang siya po namin ginagamit para po sa social dialogue na amin pong binanggit. Ano naman po yung klase ng research na plano ninyo pong isagawa para makabuo ng mas makataong polisiya para po sa mga migranteng manggagawa? Ang research po natin dapat evidence-based, no? Hindi po tayo nagpapalabas ng isang polisiya na hindi base sa datos at hindi base sa problema na kasalukuyan po hinaharap ng ating mga migrant workers, no? Kinakailangan makuha po natin yung bawat experience ng isang OFW, yung kanyang hinaharap na problema, yung aktual na solusyon. Yun po ang kinakailangan nating ibigay. So, importante po rito, yung maliban sa binanggit ko kaninang konsultasyon, maliban doon sa pagkalap ng iba't ibang impormasyon, kinakailangan yung kooperasyon po ng lahat. No? Tayo po ay naririto upang makinig sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa mga migranteng Pilipino, sa mga OFWs po natin, kung ano po yung hinaing nila, kung ano yung problema nila, dapat po nating pakinggan at nang sa ganon, malaman po natin at bigyan lunas natin yung kanilang, at mabigyan ng solusyon yung kanilang problema. Yusek, pakibahagi naman po sa amin ang detalye ng Joint Memorandum Circular na pinangungunahan po ng DMW kaugnay sa pagbuo ng National Reintegration Effort. Ano po ang layunin at nilalaman nito? Yan pong National Reintegration Network ang isa sa pinaka-importanteng programa po na isinusulong po ng present administration sa bilin na rin po ng ating mahal na presidente. No? Ang ating pong Secretary of the DMW at ang Secretary of Department of Labor ay siya pong chairpersons noong binanggit kong NRN. Ano? So ang DMW is a co-chair together with DOLE. Ito pong NRN na ito, yung National Reintegration Network, ay importante dahil ito po yung panunumbalik ng ating OFWs dito sa ating bansa matapos ang matagal niyang pagtatrabaho sa abroad. No? Yung po ang sinusulong natin, yung tinatawag nating full cycle reintegration. Hanggat maaari, ayaw na nating pabalikin pa sa abroad ang ating workers. No? Sila po ay dumanas ng sakripisyo, malayo sa pamilya, wala sa panahon ng mga birthdays at mga anniversaries, kung kaya't sa kanilang pagbabalik, hihikayatin natin sila na dumito na lamang sa atin at magnegosyo hanggat maaari. Nandyan po katuwang natin ang iba't ibang ahensya tulad ng DTI, no, na magbibigay po ng kasanayan, magbibigay po ng kapasidad sa kanila doon sa mga naghahangad na magtrabaho. Doon naman sa gustong ma-empleyo dito sa ating bansa, nandyan po ang DOLE, nandyan po ang TESDA, nandyan po ang iba't iba po nating mga ahensya rin na hahanap ng kaukulang trabaho sa ating mga nanunumbalik na OFW para na sa ganon, dumito na lamang sila at makakuha sila ng mga trabaho po nila dito. Yung programa po ng iba't ibang ahensya na halimbawa yung pagnenegosyo, yung pagbibigay kaalaman sa
pagkalap ng iba't ibang impormasyon para po sila ay makapaghanap buhay, andyan din po sa NRN na yan. So marami pong bagay, pati po yung mga financial institutions kasama po natin dito, pati yung mga social, nagbibigay ng social protections ng SSS, Pag-ibig, at yun pong PhilHealth kasama rin po rito nang sa ganon, makapagbigay gabay po tayo sa mga bagong bayani po natin na dumito na lamang sa ating bansa. Yusek, para naman po mas makapagbigay serbisyo ang DMW sa mga OFW, ano na po yung update sa itinatayong DMW Central Office at kailan po ito inaasahang matapos? And ito ting Sabado po nung aming pinirmahan yung NRN, no, na kung saan dumalot ibang representatives ng ating mga agencies and departments, nagkaroon din po ng groundbreaking diyan po sa may OS, no, sa may North Avenue, corner Agham Road. Isa po iyang property dati ng POA na ngayon ay pag-aari na ng Department of Migrant Workers. Tayo po ay nagkaroon ng groundbreaking para pasimulan na. Meron po tayong nakuhang budget mula sa Kongreso. Tayo po ay pinalad na mabigyan ng initial budget na 500 million. At harinawa, bago po matapos ang administrasyon na ito, maumpisahan at matapos po yung 10-story building na magiging pinaka-sentro ng ating National Reintegration Program at ng Central Office po ng DMW. Sa tulong na rin po, of course, ng DPWH at ng Kongreso para po sa Contagious Project. Yusek, gaano po kaya kalaki yung tulong ng maibibigay po ng itinatayong Central Office ng DMW para po sa ating mga kababayan? Una-una po, yung building na yan ay ilalaan natin para sa ating National Reintegration Center, no? Yung NRN na binanggit natin kanina, yung pinirmahan ng ating mga iba't ibang ahensya, diyan po ang magiging opisina, no? Yan po building na yan ang magiging central office na kung saan lahat po ng mga OFWs natin na nagnanais na makakuha ng programa ng full cycle reintegration na tinatawag ay diyan po natin tutulungan, no? At maliban po diyan, yung central office ng ating DMW, mapakarami pong frontal offices niyan na kung saan pwede po silang kumuha ng tulong mula sa Action Fund, yung tulong mula sa legal service, yung tulong mula sa facilitation of employment, yung jobs fair po natin, at yung tulong po, yung prevention and to combat illegal recruitment and trafficking in persons. Isa yan sa importanteng programa po na isusulong din ng DMW dyan po sa ating central office kapag nabuo na po ito at natapos na rin. Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayang OFW na nanonood po sa atin ngayon. Unang-una, salamat po, Director Cheryl. At syempre po, ang DMW ay bilang tahanan ng ating bagong bayaning mga OFWs ay naririto po handang magsilbi anong oras, anong araw man sa inyo pong lahat. Ang aking babala, lalong-lalo na doon sa naghahanap ng trabaho online, mag-iingat po kayo na maging biktima kayo ng mga online scams, no? Marami po kasi kayo na naganap yung makakakuha kayo ng text dyan sa inyong mga online platforms at pag inyo pong pinatulan at hindi po ninyo isinangguni o binerify yung datos o informasyon sa aming website, ay maaari po kayo maging biktima. So mag-ingat po kayo, may mga tinatawag po tayong red flags at itong red flags po na ito, halimbawa, kapag kayo ay may kausap at ayaw makipagkita ng personal sa inyo, wag na po ninyong ituloy. Kapag kayo ay pinagbabayad agad at sasabihin na mag-Gcash ka na lang o kaya mag-Paymaya ka na lang, ay nako, wag na ho yung patulan yun at panibagong problema na naman sa inyo pong buhay, no? Pinaka-importante po, pumunta po sa DMW Central Office o sa aming regional offices at hanapin po yung aming focal person para po doon sa paghahanap ng trabaho at kami po ay tutulong po sa inyo. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.